be blessed, mga kapatid? Yes! Salamat sa Panginoon. Praise God. So, sarap magpuli sa Panginoon. So, tayo sa last part na natin luwain sa Panginoon at tayo pumulong God. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, lagi mo pero po kayo isang Bible, yung Bible in English. Pakita ko lang po sa inyo mga kapatid po. Ano po ito? Ito pa yung picture natin noong tayo nagkaroon ng ano dito sa rin. Pangsa natin ito. Pero alam po ninyo, datay na ako po ay harap sa aking table para mag-aaral sa isang Lord. Ito po lagi ko makikita. Siyempre bago buksan po yung Bible, ito po yung nakikita ko. At isa-isa po yung pagmasdan ng kanilang mga mukha. At aking pong maiisip, masasabi ko sa sarili, nasa na kaya yung basa nila. Alam ko ninyo, sa mga gathering po natin, pagsama natin sa Lord, ang sarap maramdaman yung parang marami talaga yung buwan ko. Marami, tapos makita natin na pag tayo nagtitipon sa gawain ng Lord, sobrang ang saya sa kayusin na po. Pero alam po ninyo, habang nakakamastan ko po sila, sabi ko, yung iba, ay totally stop na sa pagkiling ko. Yung iba, hindi na nagpatuloy, yung iba ay natalo ng mga pagsubok, natalo ng mga problema. At yung iba naman ay papatuloy sa pagkiling ko sa Panginoon. At ang pray ko na lang sa Lord, sa bandang huli, Lord, sana, saan man sila naroon, ay yung pagkilos po ninyo sa kanilang mga puso ay siyang mangyari. Kasi yung totoo, hindi accidentally sila yung nakapunta dito. Mahal na mahal po sila ng Panginoon. Ang gusto ng Lord ay bawat isa sa atin ay makasama po talaga ng Panginoon. So, muling minsan sinabi ko po dun sa aking minsan ako nagsabi ko na yung upuan ninyo yan, dati hindi kayo nakaupo dyan. Meron naman dati, sadyang may nakaupo na talaga. Ang ibig ko sabihin, may nakaupo dyan, hindi na nakaupo. Ang marami ay tumigil, ang marami na wala. Pero alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, ang gusto ng Lord sa pagsamba natin sa Panginoon na nanatili po kanya kanya. Kaya yun ang pray lagi natin sa Panginoon sa lugar na ito. Na sana hindi lang naging isang parte ng buhay mo na napapunta ka sa church na to. Kundi ito yung naging pintuan ng buhay mo na nakakilala ka sa Panginoon sa Kristo. Nagkaroon ka ng tunay na kaugnayan sa Diyos kasi diyan nakasalalay yung buhay at kaligtasan po ninyo. Yung buhay kaligtasan natin. At walang po yun. Walang kasing katumbas na ligaya. Yung tayo ay mapasama sa kaligtasan. Yung tayo ay naligtas sa piyaya po ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon pong tanghali, sa pagdako natin sa salita ng ating Panginoon, ay nais ko lamang po na talakayin muli sa inyo itong isang pagkaaral na ito. Kailangan na po natin yung talawin. Salamat. Alam po ba niyo ang salita ng Lord ay sa lang po. Pag binasa natin, sa paulit-ulit natin nababasa, pero alam po ninyo, palagi pag binabasa natin, meron po yung mga sariwang kapahiyagan ng Diyos, may pangumusap na lagi ng Diyos. Katulad na yung babasa po na John 3:16. Yung verse na ito po nga kapatid, yan yung heart of the Bible. Verse
verse na kung saan nga po ay pinupusod ng New Testament. Pero alam po ninyo, every time na pinabasa natin yan, laging may revelation ng Diyos dyan. Hindi kasi yung revelation ng Diyos, nung binasa mo dati, hindi kasi katumbas nung nabasa mo ulit. Laging ganon, may kaya ng Lord. At dito po sa ating tatalakayin na salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas, ay mayroon po itong napakagandang lesson po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Lucas, ito po yung ating pag-aaralan sa salita ng Lord. Ay ito po yung may dalawang part po ito. Una yung part na farmer shows its on for kind of soul and for different result. Makita natin yung isang magsasaka na nagsabot siya ng bini doon sa lupa at nagkaroon ng apat na klase ng resulta. Diba? At yung bini naman niya ay yung tinatawag na the interpretation of parable ay pinaliwanag na doon sa letter D yung parable. Ngayon ito po yung ating pag-aaralan mga kapatid. Dahil yung totoo, sa buhay paligid Kristiyano natin ay may iba't ibang resulta na nangyayari sa atin. Datay na na-receive po natin o napakinggan natin yung salita ng Panginoon. Pero alam po ninyo doon sa four result nito, may isa doon napakagandang result at sana po ikaw yung kapatid. Amen. Kasi ang gusto talaga ng Lord, yung bilang mga nagtrabaho po tayo, ay maging po tayo, maging productive po tayo sa Panginoon. Amen. So, basahin po muna natin yung chapter 8, verse 4 hanggang verse 7. Ayan. And then after ito po tayo po ay mag-prepare sa Panginoon. Sabi po nito ay ganito. Dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus na titipo na ang maraming tao, isinalaysay niya ang tantungan ito. Sabi po nito, verse 5. May isang taong lumabas para maghasid ng binhi. Sa kanyang paghasid ay may binhi na naglag sa daan at natapakan. At ang mga ito tunukan ng mga ibon. Verse 6. May nalaglag sa kapatungan. At pagtupo ay natuyo dahil sa kawalan ng hibig. Verse 7. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawat at inilis ang mga binhing tumubo. Ang iba ay nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-isang damutin. At malakas niyang ginugtong, makinig ang may pamilya. Ay po na lang. Praise the name of the living God. We glorify your name, Father God. Karapat-dapat po kayong aming paglingkuran, pagsambahin, malaya ng pagsamba. Sapagkat kayo nga po ang isang Diyos na buhay na nagbigay sa amin buhay at lahat ng mayroon kami sa buhay na ito. Salamat po na nilikha niyo ang langit at ang lupa at lahat ng narito upang kami ay masayahan. Salamat po sa bawat mga salita mo na iyong pong pinagpaulang sinabi sa amin upang kami naman po na inyong mga anak ay manatiling uliran ng mga anak hanggang sa inyong pagbabalik ay maksumpungan po ninyo kami, Panginoon, karapat-dapat sa inyong harapan. Lord, i-bless po ninyo ang inyong mga salita. Hinihiling po namin sa mga pangyarihan, wala sa Panginoong Espiritu na nagtuturo. Panginoon, kayo po ang mangusap sa aming mga pandinig, sa aming puso. Buksan po ninyo ang aming puso, ang aming isip. Maunawa namin ang inyong mga salita. Ang inyong mga salita ay talinaga. Ang mga salita po ninyo, Panginoon, ay mangyayari na aming maunawaan sa pamamagitan po ng inyong mga pangyarihang Espiritu na nagbibigay ng kahalagan nito.
Salamat po, Panginoon, pinagpala ninyo ang inyong lingkod. Kayo po magsalita sa akin namin, Panginoon. Sa karunungan at kalaman, ako po ay salat. Subalit kayo ang Diyos na nagbigay ng karunungan upang pagamit sa inyong kapunan. Upang doon pang ipaliwanag ang mga bagay na spiritual sa aming mga kapatid. Pagpalaan po ninyo ang bawat sa amin at amin pong binibiglara sa ngalan ni Jesus ang inyong salita ng pagkampay na sa Diyos na ito. Ito po ang pinalangin ng galing ng Jesus. Amen. So, sabi po doon ng paalala po, makinig ang may pagbinig. So, mga kapatid sa Panginoon, ito po mga kapatid nung sinabi ng Panginoon Jesus, sinabi ng mga alagad at ng maraming mga tao. At kahit po yung mga alagad ng time na yun, na hindi po nila halos maabot yung sinabi ni Jesus Christ. Kaya pagdating doon sa verse 9, hanggang doon sa verse 10, ay ganito ang sagot ng mga alagad. Tinatanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng tanihagang ito. Sumagot sa Jesus. Kung may Bible po kayo, masusunod po ninyo yung mga kapatid. Napakahalagang sincero tayo sa pakikinig. Kasi alam po ninyo, maaaring lalabas po kasi sa church na ito na hindi nyo talaga naintindihan kung hindi po talaga ninyo. Lubos itong mapag-aaralan ng susunod na lang. Natin. Sumagot sa Jesus. Sa inyo ay pinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa pagkahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay sa pamamagitan ng kalimara upang tubilin man sila ng tunay, hindi sila makakita at makinig man sila ng mga ligay, hindi sila makanawa. Alam po ninyo, before ito salita ng Lord, tingnan natin, sobrang blessed po tayo mga kapatid sa Panginoon. Alam po niyo kung kahit sa dami-daming mga tao sa mundo, isa ka sa nakaunawa ng salita ng Diyos. Amen. Alam po ninyo, ang salita ng Diyos, kahit po ito'y paulit-ulit yung basahin, back to back, from Genesis up to Revelation, paulit-ulit. Pero kung ibibigay po sa atin ng Lord, yung spiritual ang pagkaunawa po sa salita ng Diyos, hindi rin maintindihan natin po talaga. Pangalawa, yung mga alagad, kahit lagi kasama-sama si Jesus, noong panahon na yun, sila hindi rin maintindihan. Pero sabi ni Jesus to, alam po niyo, nakita ko doon sa attitude ng mga alagad ito, sobra po silang sabi palagi. Kahit hindi nila naiintindihan yung salita ng Diyos, yung salita ni Jesus, kahit ang labo-labo pa nila maintindihan, sabik sila na laging nagsasalita sa Jesus sa kanila. Ito ang isa napakaganda sa kanila, no? Kailangan sabik ka sa salita ng Diyos. Pag sabik ka, kahit hindi mo kang naiintindihan tulad ng mga alagad, darating din ang panahon, papaunawa ng Panginoon sa iyo ang kahulugan nito. Ano po? Kaya kailangan sabik po tayo. At dito nakita natin, sa talatang ito, ang mga lagaban ay hindi halos nila natin. Pero ito tanong, sa atin ngayon, bilang mga believers, ang naiintindihan po natin yung tatalata. Amen. Praise God sa nakaintindi. At alam kong may nakabasa na nito. Ano ha? Pero doon sa mga hindi pa, hindi nyo na ito nabasa, ibigay natin. Pero ito po yung yung apat. Una, makikita natin doon sa yung una yung roadside soul. Yung doon sa tabi ng daan, ang mga dunggi. Apat kasi na naging kinalagyan ng salita ng Lord. O apat yung kinalagyan nung mga binhi na nasa sinumag sa Sara. Sabi nito, yung pangalawa, shallow, rocky soul. Pangatlo, the turn and tested soul. At pangapat, fertile soul. Ito po yung tatalakayin natin. Yung apat. Alin dun sa apat yun? Ikaw, mahangin. Yung binhi na yun, unang-una, yung binhi na yun po mga kapatid ay hindi, ano po yun ha? Hindi po binhi yun, yung katulad ng palay, buti ng mustasa, ano ng mga binhi, hindi po yun. Yun ay ginawang parabola ng Panginoon. Kasi yung mga tao po doon na nakikinig kay Jesus Christ, ang hirap talaga na ma-adapt ang itinuturo kay Jesus Christ. Alam ko lang bakit? Dahil ang tinuturo ni Jesus ay mga bagay na nasa langit. Ano ba? Ayun ba? Nandiyan po ba kayo? Ito po, sa totoo lang, mahirap maintindihan ang kapag ka nagsasalita sa harapan mo, ay ang mga sinasalita niya ay mga bagay na nandun sa langit. Yan ang totoo.
Hindi natin maiintindihan yun. Bakit sa ganun pa tayo eh? Alam tayo parang sa mga tayo sa langit. Amen? Pero ginagawa ng Lord para ma-adapt yung tinuturo niya, ginagamitan po niya ng talino niya. Amen? Ayun po. Una, yung promise dito na tinutukoy ay magre-represent kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang unang hasik ng binhi ng salita ng Lord. Unang salita ng Ama, si Jesus Christ. Pumunta siya sa mundo at ang salita ng Diyos ay nasik sa napakaraming tao noong panahon na. Ano po? At yung iba nga po, iba't iba naging responses ng mga tao. Ano, sa totoo lang, sa pagpinasa ng Bible, ang dami sumusunod na tao kay Jesus noong panahon na yun. Pero iba't iba rin ang motibo po nila kung bakit sila sumusunod. Una, gusto mapagaling. Pangalawa, gusto makakain. Pangatlo, isyoso. Pang-apat, gusto lang talaga nila sinuin si Jesus Christ. At siya po ay pabulaanan na siya ay isang impostor na guro. Ang dami. Pero, ang pinakamaganda, yung sumusunod kay Jesus, na kung saan, interesado talaga na matuklasan, malaman ang mga bagay doon sa kalangitan. Sana isa ka kapatid sa iyo. Amen. Narito ka. Hindi dahil kung ano pa man, narito ka. Kundi nais mo, higit pang lumalim sa pagkakilala kay Jesus. Mga bagay na nasa langit, mga bagay na spiritual, ay gusto mo pang higit na matutunan, maranasan sa buhay mo. Yun ang mga pinagpalang mga tao. Ano po? Natin. Sabi po dito. Pagdating po dun sa pagdating sa Luke chapter 8 verse 11, hanggang ano po yung 15, ito na yung B, yung interpretation of this parable. Sa kadahilan ng hindi maintindihan mga lagad yung parabola. Yung sinabi ni Jesus Christ sa parabola. Kaya minarapat ng Panginoon na ito po ay bigyan ng ahulugan. Ayan, bigyan ng ahulugan. Ayan, doon sa chapter 8 verse 11, ay makita natin doon, ito na, basahin natin. Ito yung road sisal. Sa chapter 8, 11, sa 12, ito na po natin. Sabi dito ay ganito. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yun yung binhi, yung salita ng Diyos. Ang mga binhi na laglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Wow, mga kapatid. Daming mga tao sa panahon ngayon na nakapakinig na ng salita ng Diyos. Particular sa church, no? Sa church talaga. Iba't ibang tao lumadaan sa church natin eh. Iba't ibang tao. Mayroon na mga Koreano, may Amerikano, sari-sari na. May Black American, pumunta rito. Mayroong Filipino, may Bisaya, may Tagalog, may ano. Dami, no? Pero alam po nyo, lahat sila nakarating sa salita ng Lord ng kanyang salita. Pero, ito po yung sinabi dito. Sabi dito, ang talinhaga, yung binhi ay salita ng Diyos. Anong nangyari? Well, ang mga binhi na laglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Nakinig daw po. Ngunit tumating ang Diablo, inalis sa kanilang puso at salita upang hindi sila manalig at maligtas. So, nakalulong po. Yung first part, sa fourth part, nung ating pinag-aaralan ay yung tinatawag na road side soul. Doon sa tabing daan pala napunta yung binhi. At ito yung resulta. Yung resulta sa chapter sa verse 12, yung mga binhi na laglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig din ng salita ng Lord. Pero ito mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Sa pakikinig, napakahalaga, sincerity na. Sincere ka sa pakikinig. Alam po ninyo, kahit nung ako ay nasa South pa, na ako naging estudyante ng Markson, pag may pastor po na nasa unahan, at siya yung magsisermon, at ang gusto ko ng mga pastor na nagsisermon, pag nasa unahan, batatandang pastor. Alam po ninyo, dyan ako sa unahan, at talagang ayaw kung ako'y magagampala sa pakikinig.
At madalas ang napapansin namin mga teacher sa Bible School. Sabi na si brother dito, panay tinitingnan mo, nakakatingnan ko rin naman, pero talagang nakatingin talaga ako ng gusto. Alam po ninyo, yung pastor ang nagsalita doon, ay, kayang-kaya ko. Ano? Ba't kayang-kaya ko pinuwan? Kayang-kaya ko na matandaan yung mga verses, ito yung verses, ito yung title, ito yung pati nga po yung pananalita mo sa sarili. Tatandaan ka na gano'n. Pag may pastor ka, pati yung attitude pastor mo sa nagsisermon, pati salita, ang nakakano. Yung tinatawag na nagtatransfer yung hindi. Makakapin mo. Alam po ninyo, ganun po ako ka-attentive sa makinig ng salita ng Diyos. Pero alam po ninyo na naging mga praise God sa buhay ko, napakahalagang biyaya kayo tulong po sa salita ng Panginoon. Katulad natin, sana po mga kapatid, yung salita ng Lord na napakinggan mo, ay higit mong maunawaan at napakahalagaan mo sa buhay mo. Amen. Kasi sayang talaga kasi sayang. Sipin mo, dito ka, dahilan, samba ka, makikinig ka sa salita ng Lord, naghihis ka, nagpabango ka pa, nagpatay ka ng oras, mambito ka. Pero pag labas, yung para kang walang nangyari, wala ka na natanda pag-uwi. Mga kapatid, sayang naman. At ako ba kayo? Yes! Sayang naman. Kasi, parang nag-aral ka lang sa paaralan ng simula. Pagkatapos mo mag-graduate ng grade 6 o ng high school, wala akong matandaan doon sa mga sabi ko ngayon. Sayang naman, paano na pag natutuloy kayo ng trabaho? Di wala. Ayun po, bata natin, anong dahilan, anong nangyari? Ang sabi dito, yung salita ng Lord, ay di nakakalungkot. Nalaglag sa tabi ng daan, ay nakinig, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig, maligtas. Ito mga kapatid ang tandaan ninyo. Ngayon nakinig kayo ng salita ng Lord, ngayong oras na to. Ito ang tandaan nyo. Paglabas nyo ng church na to, kasunod na ninyo ang demonyo. Kasunod ninyo si Satanas. Kasunod ninyo ang kaaway ng Diyos. Alam niyo ng purpose? Yung mapakinggan nyo dito, tatanggalin nyo ni Satanas sa inyo para wala kayong maalala. Si Satanas pala ang nagbubura nito sa isip natin. Si Satanas pala ang kumukuha ng salita ng Diyos dito sa puso natin. Ang dahilan ni Satanas kung bakit ginagawa yung ng salita para hindi ka maniwala kay Diyos, para hindi ka maligtas. Wow, kapatid. Kaya dapat pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, dapat talagang ngayon, ingatan mo. Huwag mo pabayaan ang agaw ng Diablo. Kasi yung pala yung kanyang purpose. Yun na yan. Kapatid, sa totoo lang, paglabas ng church na to, pag-uwi nyo, lalo na yung sa mga nagsisimbago, lalo natin sinasabi yung mga paano gumagalo, mga bago Christian. Kapatid, ingatan ninyo ang inyong pagpapasimulang hakbang ng paglilingkod sa Diyos kasi kasunod yan. Persecution. Ano yung tawag doon? Uurain kayo? Lalahitin kayo? Kukutyahin kayo? Magtatawanan kayo? At sasabihin na, ayan, si sister, puro praise the Lord, puro hallelujah na yan. Marama tayo narinig, sabi na, nung mga kapatiran dito, sabi na, ayan, sige commander, simba, pagdating ng oras, pastora na rin. Praise God, hindi ka matuwa. Amen, ayaw nila ng gano'n. Ang pagdating palasamba ay uwi sa akin. Pero alam po niya, sobrang nalulungkot ang Diyos sa mga taong nagsasabit ng Diyos sa Diyos. Dito makita natin yun yung resulta. Kaya mga kapatid, medyo makikinig ka ng salita ng Lord, ingatan mo. Kasi ito, sinusubaybayan ka ng mga paglakas mo. Ang buburahin niya. Kaya ito yung nasabi ko sa inyo mga kapatid. Alam ko nyo, mas matalino po talaga sa Satanas. Matalino ang Diablo, matalino ang kampo niya. Yung totoo, kapatid sa Panginoon, baka marami pang alam na precious ang demonyo kaysa sa amin.
Kung ang alam mong verse ay mga isa, dalawa, talo ka pa ang diablo. Ang dami alam mo verse ng dalawa. Ayaw mo ayaw ako ba kayo? Amen. Madaming alam sa verse. Sino niyo ako sa Bible? Sa Matthew chapter 4 verse 4. Nung pinukso si Jesus, si Satan. Anong ginamit din ni Satanas doon? Sabi kami doon. Masusugla. Sabi ko yung Satan. Hindi na ako ng mga kaya ko sa mga. Ano yung sakla ng awit yun? Bakit alam na gawin yun? Ang salita ng Diyos ang nagapit nito sa pagluluto. Luluto, papalitan niya. Sabi ng nung sabi mo nyo dito, nakabiwan ko sis, pangatin namin. Nilibiyok namin. Pinano namin ang Bible, nanapan namin ang Bible naman nga. Ay, sabi, ayaw namin. Ayaw, mahinig. Masisilaw. Sabi na, pagkatapos ng mga Bible, sabi na, marami akong alam dyan. Pagkatapos yung sinabi, nasa aklat ng kawin ka, sabi niya, ang isang magandang babae na walang bae ay parating lang dito sa kalitong sing-sing sa muso ng biig. Sabi ko sa Bible yun. Sino tinutukoy? Kaya na-decide ko agad. Yung demonyo galit doon sa babae, hindi demon pusit. Doon sa pinupusit niya. Kasi nagsalita siya, bastos to eh. Dinurang ba naman ako, sabi ng mga dito. Wala niya nagsabihin, baka marami pang alam ang diablo o ang demonyo na pwede pa kayo sa akin. Kaya kailangan, pag nakinig ka sa salita ng Diyos, talaga natatandaan mo. Pero kung nandiyan kayo? Yes. Yan. Yun ang po mga panahon ng resulta. Pangalawa, yung ano po, dito na, yung nasaan? Pangalawa na po, yung sa shallow rock soul. Na kung saan madawag po, ano po? Yung lugar na ito, maano po. Sabi nito, natin. Ang malawaglag sa, ang malawaglag sa batungan. Yun, ang mga, yung mga mabatong lugar, bato. Marami yung bato, tapos siya, ang lupa, kukumpila. Ay ang mga nakinig ng salita. Ng salita at tumanggap. Natin, nakinig, tinanggap naman. Tinanggap, lumulugar. Dito, nang may galak. Ito po yung ang tawag po kasi dito, Kristiyanong limas tubon. Alam ko, nakakaya kaya. Kristiyanong limas tubon, Kristiyanong limas baro. Saglit siyang makakilala sa Lord, saglit siyang sumunod ng salita. Pero grabe, garbo, ilit ang aktibo agad. Pero parang katulad siya lang na isang tao na ginatong mo kung matulog. Pagkasi hindi mo lang ng tulog para tapos patay. Ano ba? Ano pa ba kaya? Ay, isa dito. Ito, makita natin dito mga kapatid. Tinanggap ko din na may gala. Nagala. Ngunit, hindi itutuloy mo sa kanilang puso. Anong dahilan po kaya? Nagalak lang. Yung po ang tawag doon ay sinanggap nila yung word of God for emotion lang. Parang emotion sa sobrang emotion. Hindi talagang malalim yung pagkakatan ng salita ng Panginoon. Kaya nangyari ito, kahit natin dito, sabi dito, yung dahilan. Naniwala silang sandali. Naniwala sandali. Subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Kaya ito yung resulta. Ito yung nakikita natin. Daming naging born again. Daming naging kasama natin sa worship, sa pagsamba. Pero ito na yung pinapakita natin sa inyo. Kasi ako pinag-aaral sa photo. At yung nakita ko sa inyo, dami naman. Ang naman kung ganito lagi sana. Di ba? Masaya naman. Masaya ba po kayo kung madami? O di ka malungkot kayo? Masaya ba kayo? Parang sipon kayo. Parang pag kayo nga tayo kayo dyan Di ba? Masaya pag madami. Pero sana na yung dami ay dami mapapasama sa heaven. Sa langit. Ayun, sabi dito, naniwala silang
Sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumuwala agad. Ito tandaan natin. Pag naging born again po kayo, na-Christian po kayo, mga kapatid, tandaan mo na yung buhong mo. Kasunod yan, pagsubok. Bakit kaya? Yung pagsubok po kasi ay isang testing. Ang bawat pagsubok ay hindi galing sa Diyos. Si Satan po ang ginagawa nito. Inaalaw ng Diyos. Pero ito po, pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok dumating sa iyo para i-testing ka. Katulad ngayon, kita natin doon. Inalaw ng Lord si Satan. Sige, sabukin mo ang lingkod ko. Ayun, nakita naman natin. Pag ginagawa natin ang alat ng Lord. Ang dami talaga ang maramang mga. Si Satan ang magawa ng pinahintulutan lang siya ng Diyos. Ngayon, ang pagsubok ay testing yan. Pag nagsimula kang humakbang sa paglilingkod pagsunod sa Diyos, testingin ka kung totoo kung mapaka. At pag hindi ka totoo, lalabas ang pag-iingin mo. Okay pa? Ano pa po ba kaya? Amen. Sabi ng kanila kasulatan sa aklat ng Santiago, huli na nakakamali o Pedro. 1:7. Ang gusto at pila ka ginararaan sa ako upang malaman kong dalisay. Ano? At totoo. Lalo hindi ang nagpapanagpalataya, kailangan may padaas ng mga pagsubok. Hindi lang yung bago na mananampalataya. Pero madalas, yung bago na ang dinagamit ng pagsubok. Kaya pag mahirap sa pagsubok mga kapatid, sigurado ay baka aatras ka na, hindi ka nasusunod, titigil ka na. Ang hirap pala magbubuhay na yan. Dati wala akong kaaway, wala akong naririnig ng mga ganito, mayroon na po nakita ko, bakit ganito ang dami naman. Ayaw ko na, naligalit. Surrender na. Hindi, ang tawag ko kasi, I surrender, Lord. Hindi. Pag gano'n ginawa natin, Lord, ay ang mangyayari lang, surrender tayo kay Satan. Huwag naman maging gano'n. Amen? Kay Lord tayo mag-surrender. Pero alam mo yung pagsubok, pag napagtagumpayan, ang sabi ng Lord, bawat pagsubok na mapagtagumpayan mo, ito ay crown of life. Wow! Yan yung mga crown na tatanggapin natin sa Lord pag humarap na tayo kay Jesus. Kaya sabi ng ating kapatid na si Brother John, your judgment for the believer, kapatid, hindi para hatugan, para sa akin. Ang totoo nun, ang tawag po doon ay harap tayo sa hukuman ng Panginoon para tumanggap tayo ng gantimpala sa Diyos. Bunga ng ating mga ginawa sa paglilingkod. Amen! Nagpapalo ba kayo? Amen. Parang mabuti na nag-iingay, nakukutom na po kayo. Pero maalat na naman. Ayan. So ito pa. Pangatlo. Ito po yung pangatlo. Ang pangatlo po ay itong invested zone. Tingnan natin yun sa pangatlo, sabi dito. Ang mga nakasilunan sa dawagan, ayan yung mga madawang na lugar. At ang mga makinig ng ngunit na malahon ay nadaig. Dito, ng mga alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya hindi mahilo ang kanilang mga bunga. Yung po yun. Pang-tatlo naman, yung corns and biscuit, na kung saan ay yung mga binhi ay doon nalaglag po sa lugar na sabi ay madawag, yung madawag, kumbaga po ay isang halimbawa katulad ng, kasi yung totoo sa natural na pagtatanim, pag nagtanim po tayo, nililinisan din pa po natin yung lupa, tatanggalin po talaga natin yung kaya nang linis yan, tapos saka ilalagay yung binhi. Subukan mo kapatid, na kapag ikaw ay magtatanim, sabihin mo doon sa binhi, yung binhi, ihagis mo dyan sa na yan. Diyan sa mabuto na yan. So, pag may mga tilit-tilit na yan.
Ano kaya magiging resulta? Mamamatay yun. Hindi lalago. Kasi may malago ka doon. Ano ho? Yun po yung sabihin doon. Yung salita ng Diyos ay nakapunta doon sa lugar na yun. Ito po yung parte ng buhay na kung bakit yung salita ng Diyos ay hindi lumagulago kasi ito yung attitude, ito yung heart ng mga tao. Ang heart po nila ito. Ang nakadaig sa salita ng Lord ay ito. Nadaig na, una, alalahanin sa buhay. Sino po mga kapatid ang maraming alalahanin sa buhay? Luksob natin, ang alalahanin ba sa buhay na dumarating sa atin ay nakakapit ba sa ating paglilingkod sa Lord? Pagka sa tingin natin, makakapit to, mga kapatid, dapat ano po talaga, medyo, ano mo yun, maging maingat ka doon. Dapat yung mga taglalo ka mag-pray sa Panginoon. Dapat hindi tayo magpapito sa mga alalahanin sa buhay. Alam po ninyo, ang taong alalahanin kung mabalisahin ay taong walang pananampalataya sa Diyos. Alam pa, halimbawa, sobrang nangailangan ka, balikan mo na sana yung pangailangan, pero para sa'yo, ang laki-laki na. Ano? Sa habit na itiwala mo yan sa Panginoon na nangyayari, ay ikaw mismo ang gumagawa ng solusyon sa mga problema ng pangangailangan mo. Nagdidesisyon ka, ay siguro dito tayo kukuha, siguro doon tayo kukuha, siguro ganito, ganito tayo sa mga tao, sa mga meron. Ang tanong doon, bago ka ba nag-decide, bago ka ba nagpasya, sa pangangailangan mo, nag-pray ka. Kailangan po pray muna. Alam ka, kasi pag hindi tayo nag-pray, walang guidance ng Lord, walang labay. Kaya nakakapag-desisyon tayo ng mali. Ang resulta po naman, magsasapit po tayo sa Lord. At pag nagsapit tayo sa Christian, nakakasigurado ako, mga kapatid, maapektuhan ang spiritual mo, hindi ka makakapagpapatuloy sa Panginoon. Manghihina ka. Manghihina ka. Dahil sa mga kailangan. Alam po, nakakarinig po ba tayo sa ganitong mga bagay? Dami na lang, dami po. Pero alam po ninyo, sa totoo lamang, ang mga lamahanin, problema, pagsubok, mga kapatid, ito po ay lumilipas din. Kaya nga lang, paglipas, may na naman. O, yan po. Pangalawa, makita natin doon, ano pa nakadaig? Yung buhay alalahanin, pagkahumaling sa kayamanan. O, yan po. Ang mundong ito, mga kapatid, ay parang parang pagdating sa material na bagay, ay talaga, parang tataasan, pagarbuhan, paunahan. Pero isa lang naisip ko, ang kaya ng iba, kaya mo rin. Pero ang kaya mo bilang Kristyano, hindi kaya ng iba. Amen? Ano yun kung kaya? Alam mo kung bakit? Anong kaibahan ng Kristyano hindi? Kasi, mayroon kang yaman sa langit. Wala sila. Amen? O totoo, pagdating sa mundong ito, yung kaya nila, kaya mo rin. Pag magsasabihin ka, kaya mo rin. Kaya nga yung nakikita natin na dati mga tao na wala-wala sa buhay, mapapansin natin mo yun, magagandang bahay, magaganda ng buhay. Dati yun, pero ngayon, mayroon na rin sila. Pero ang mas dito mga kapatid, yung mayroon tayo sa langit. Amen? Dahil ang maaaring wala sila. Kailangan maging aware po tayo. Huwag tayo maging walang materialistic. Lalo na mapuko sa mga kayamanan, sa mga bagay na nasa mundo. At ang bilin ng Panginoong Jesucristo dito, mag-ingat kayo na huwag kayong magumon sa mga bagay na nasa mundo dito. Makinig kayo mabuti. Ang sabi doon, baka nakabukan kayo. Baka ay hindi handa. Kasi, abala sa mga bagay na nasa mundo. Sa pagpapayaman, hindi grabe mo yan, nagpapalawang bahay. Pero kayo kayo na lang. Ibang bahay, bibili na kung ano ng mga bagay, pundahan lang itong mga bagay, bibili ng mga lupa. Pumos na pumos. Ang sabi ng Lord, baging aware kayo. Kasi,
anak kayo ng Diyos. Pag dumating ang Panginoon na kayo ay ansyan ang inyong mga posisyon at purpose, baka hindi handa. Katulad ni, asan mo asawa nito? Alam naman natin yan, ano? Dapat po ba kayo? Ang asawa nito, ang nangyari po, ay naging halingin kasi. Yun. Paalala lang, naging halingin kasi. Sana wag maging halingin kasi. Kayo ka? Ano po ba kayo? Sige, last part po. Ano yung ano pa? Isa pa? Kalayawan. Kalayawan. Sabi ko dito, yung tatlong bagay po kasi, alalahanin, ito yung malalaking bagay na naranasan ng mga tumanggap sa Panginoon, makinig ng salita ng Diyos, na pagdadala sa kanila sa pagkahiwalay sa Panginoon. Yung kung alalahanin, kayamanan, at pangatlo, kalayawan. Ito po yung resulta. Yung salita ng Lord, napakinggan nila. Yung salita ng Lord, hindi tumimok ito sa puso. Anong dahilan? Kasi yung puso, punong-punong ito. Hindi talaga manalo ang salita ng Diyos. Talo ng alalahanin, talo ng alamanan, talo ng kalayawan. Talo doon yung salita ng Lord, bigo doon sa kanilang buhay. Kaya pag gano'n naging resulta, bigo rin sila. Bigo din yung mga gano'n pagharap sa Panginoon. Pinaka-last part po ay ito yung pinaka-last part. Sabi po dito. Fertile soul. Yung pong matabang lupa. At sabi dito, yung fertile soul, at sabi po dito, represent those who born here and those producing abundant crop. Ang naging resulta, nung napapunta sa matabang lupa, doon sa verse 15, ay talagang nanagana. Ano ho yung salita ng Diyos? Sabi natin, verse 15, last verse. Ang mga nasig naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ayun pala po ang dapat, mga kapatid. Una, iniingatan niya sa puso mo yung wallet niya. Iniingatan. Tapos, yung pinagsidlan, kailangan malinis. Kailangan malinis. Hindi na tulad yung binasa natin sa verse 14, hindi po kasi malinis yung pinagsidlan ng salita ng Lord, kaya hindi doon lumago. At ang nangyari ay papilito at sila'y nagtatiyaga hanggang sa mamunga. Sila'y nagtatiyaga, talagang nagtatiyaga. Kaya yung mga alagad, mataga po sila, araw-gabi kasama ng Jesus, laging hinintay ang mga salita na lalabas sa bibig ng Diyos. Sana mataga po tayo. Amen! Lagi tayong mataga. Kaya sabihin na, Pastor, ano po, ang tagal ng pananambahan, alas 8, hindi ako. Papasok kami, lalabas kami, alas 11. Nung kami sa pasakin, lalabas kami, alam mo na, nanagtira na. Alabas kami, wala kami kainan. Pagkakin namin, pare-parehas kami ito. Pero hindi na hindi ang aming paglilingkod doon. Amen! At nalang yung aming isang nanay, lagi kasama. At si Brother John, si Beda, laging nakaka namin ang kawin sila. Pero hanggang ngayon, papatuloy pa ito. Amen. Ito tingnan natin, ano yung bunga na yun na sana ng Lord sa atin? Sabi Lord, nagtataga hanggang mamunga. Alam ko nyo, pagdating sa Juan chapter 15, verse 16, ito, hindi kayo ang pumili sa akin sa religion. Ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humato at mamunga. Mamunga. Ang purpose ng Lord, mamunga ka lang sila bersama. Ngayon, pag namunga ka, sabi doon, ang result doon, ito glorify Him. Mabigyan ng kalunan ko niya sa bunga ng sa bunga. Ngayon, ano sa bunga? Sabi ng kapatid na Brother yung kanina. Sabi ko, matala ka yung verse na yun.
Galatians 5:22. Huwag po dito mabas, huwag po dito. Ang bunga ng banal ng Espiritu ay pag-ibig, kasaganaan, pag-ibig, pag-ibig sa sarili, ay nakinan. Ang gamit at yun po ay magyam. Ay, ginawas ko na. Yan, yan po yan. Yun yung bunga na tinutukoy ko doon. Bilang nagyam na. Bilang mananampalataya tayo. Nakinig tayo na salita ng Lord. Nag-response po tayo. Ang resulta po yan, bunga. At yung bunga na yan, pag nasa atin, makakatid, maluluwa natin. Praise God. Hallelujah. So yan po yung salita ng Panginoon. Ang ating pag-bulay-bulay ngayong tanghali. Nawa po ay pinagpalang. Amen. So sana po, ingatan natin sa salita ng Panginoon. Upang ito ay mamunga, lumago sa buwan natin. Tayo po ang namin. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa Diyos sa inyo mga salita. Salamat po, Panginoon Lord. Patuloy nga po, Panginoon, sa buhay na namin. Kami po ay inyong loob na makaunawa ng inyong mga salita. At ang mga lihim at mga palinhaga tungkol sa karya ng Diyos sa amin po, Panginoon, ng inyong pinahayag. Lord, salamat po na ang kaibihan namin sa tanghali nito ang isang maraming sa amin. At dalangin namin, nawa po yung salita po na pinapakinggan ng tanghali. Sa kabuturan po ng aming puso na sabihin, ito po ingatan namin upang magdala sa amin, Panginoon, ng buhay at kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa ito pinakamataas na papurin at kasalamat at kalwalatinan sa halang ng Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo kasi siya ng ating Panginoon. At tayo po ay tumawin ang isang hawin ng pagsamba ng Diyos sa isang ating pagkakas. Praise God. Dito po natin ang awit ng give-thanks. Ibus po tayo ng pasalamat sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Sabi po lahat, ang ating because He's there, Jesus Christ.
ang aming pagsamba, Panginoon. Tunay nga po, Lord, dapat kang pasalamatan, bigyan ng kalwalatian. Salamat sa inyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, Lord, na napakalaking kagalakan nito sa amin. Kami ay binigyan mo ng pagkaunawa sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Sa sandaling ito, ako sa Lord sa buwan ng pagsamba, sinamahan mo ninyo kami. Ang iyong presensya, aming nagama, ang iyong pagsama, Panginoon, ay nasa amin. Salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord. Kaling po yung sa ulo ng puso ng bawat sa amin. At lahat ng mga kapatid na nakarinig ng salita nito, Diyos, nawa po ay ibayang nawa ay pagkaroon po ninyo sa kanila. Lord, I pray, Father God, hallelujah, na kung saan, Panginoon, Lord, kami po ilalabas sa iglesia nito. Mararanasan po muli namin ang pakikipaka sa buhay. Bilang isang mananampalataya, Kristiyano, tulungan mo kami na patuloy namin, Lord, na ipagkira sa aming komunidad, sa lugar namin nilalagyan ang pangalan ng Panginoon Jesucristo at di po kami mahiya na ibahagi ang kaligtasan sa mga tao na sa aming paligid. Lord, I pray, ingatan niyo lahat ng mga kapatid sa iglesia nito na sa ngayon, Lord, inarito ang kanilang presensya. I-bless po ninyo, Lord, ang kanilang mga buhay. Tulungan ninyo sila, Panginoon, sa aming mga pagsubok at pagharap sa buhay na kung saan, Lord, dami po nilang nararanasan ang mga problema sa tiranin. Subalit ninyong pinangako sa inyong mga salita. Lumapit kayo sa akin, kayong kabibigatan sa inyong mga pasalin at kayong pagpapahingahin ko. Lord God, salamat sa assurance. Kayo po ay lagi namin kasama. Tinutulungan mo kami sa bawat pagsubok, sa bawat problema. Lord, na naman po yung mga kapatid namin na sa oras na ito. Nakakaranas sila ng karamdaman. Panginoon, rinig po namin, Lord, na wag po sila inyong pagkaringin. Lalo na po namin kapatid ni Ate Aida. Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong bag, at pagpapagaling maranasan ng mga kapatid sa iglesia nito. And I pray, Lord, sa lahat ng mga kapatid na nangangailangan financially. Panginoon, kayo ang aming God, Lord, and Jehovah Jireh. The God is our provider. Panginoon, kayo ang tumutugon. Kayo ang kumakatagpo ng aming pangailangan. Lahat ng aming pangailangan, Lord. Maging ang aming emosyon, maging, Lord, ang aming physical, maging, Lord, ang aming spiritual na buhay, ay kayo po, Lord, na pumakatagpo. Salamat po, Panginoon. Lalabas po kami sa iglesia nito. Aglayang wala, biyaya pagpapalas mula sa iyo. Lord, sa tahanan namin, pakuhin namin, Lord, kayo po ay mayroon po mga inanda na magagandang sorpresa na para sa iyo marami. Pagpapala, biyaya po, para nasa namin. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit of the Lord, samahan po ninyo kami sa Panginoon sa amin. Tulungan niyo kami maging matatag, matibay sa pagkiyang mo. God bless us, Father God. Salamat po kami. Pinagpalag ng lang sa amin. Sa araw na ito. Sumati na mga pagpapalag na naman pagdating ng Panginoon Jesus. Ang pagkisa na sa Espiritu. Lahat ng mga nakinig, magsabi na,